So yung mga tol, sa mapagpalang bigay sa ating lahat, no? So update lang ako mga tol. Ah, nakababa na kami ni Brad Kilaw mga tol, no? So may nadala kaming bata isang babae. So hindi lang kami nag-video mga tol kasi emergency yung pagbaba namin. Pero may nailigtas kaming dalawang bata at saka yung babae. So iniwan ko na doon sa kay Brad Kilaw kasi ano talaga mga tol, emergency talaga yung pagbaba namin dahil sa bukod na tumawag yung asawa ko mga tol kasi yung mga time kasi mga tol wala ako eh, natanggal kasi yung bubong ng bahay ko mga tol, lumipad yung yero ng bahay sa sobrang lakas ng hangin. Buti na lang nakuha kaagad ng aking asawa yung dalawa kong bata na sanggol, yung kambal, at nailipat kaagad doon sa may harapan ng bahay yung dati namin hinihigaan kasi doon sa loob sa may kwarto ay natanggal talaga yung bubong mga tol, no? So buti na lang nauna yung hangin at saka yung ulan. Kasi kung nagkasabay yung hangin at saka ulan, sigurado mababasa yung asawa ko at saka yung anak ko mga tol. Buti na lang at bago bumuhos yung ulan, nauna yung hangin mga tol. Kaya hindi na abutan ng ulan. Anak ko nga habang nagsiga sa country, hinihigaan nila, no? So pagkatapos ito mga tol, uuwi naman ako agad. Kasi dumaan lang kasi ako dito sa mga tol, bahay ng ano ko. Kasi madaanan ko kasi itong bahay ng pinsan ko mga tol, no? Punta din ako dito sa bahay ng aking pinsan dahil sa bukod sa mga kaganapan doon sa bahay habang wala ako mga tol, dahil may mabibigat din na nangyayari doon sa anak din ng aking pinsan mga tol, no? So kawawa talaga mga tol. Kung makikita niyo yung video, kawawa talaga yung bata mga tol. Ano kasi sila, yung sinasakyan kasi nila mga tol ay tumambling kasi mga tol, disgrasya sila. Nabalik yung puto ng bata dito sa may ano niya, sa may braso niya, no? Kaya pinuntahan ko dito, dito ako ngayon sa loob ng makantin ng kwarto. Tinignan ko muna na, pinukumusta ko nila. Daming problema natin ngayon. Kaya ako emergency pababa mga tol para mas mabilis kami makalabas ni Brad Kilaw. Hindi na kami nag-video. Pagkatapos ng nangyayari, kung nakikita niyo yung previous video ko, nung napasok man yung puta, so after naman nun, may nadala kaming dalawa. Nailigtas namin. So, kaso nga lang, hindi pa namin nakita si Marvin. Pero babalikan naman agad mga tol, no? So kaarawan kasi ni Brad Kilaw mga tol sa 19. Kaya malapit na yung kaarawan ni Brad Kilaw. Kaya mabalik kami mga tol, bukod doon sa kaarawan ni Brad Kilaw mga tol, kaya kami bumaba. So may emergency din sa bahay mga tol, no? At sa aking pinsan at sa yung anak ng aking pinsan, no? Pamangkin ko mga tol. Nag-chat din kasi sa akin, kawawa yung kalagayan nila kasi buong pamilya nila mga tol, na buong pamilya nila, sila talaga mismo, yung asawa niya, pati yung anak niya, nadisgrasya talaga mga tol, na kasi yung sinasakyan nila, yung ginagamit nilang service ay cement lang talaga, no? Kaya yun,
Buti naman ng mga tol na hindi sila pinabayaan nila, no? Buhay pa naman sila. Pero kaso nga lang, yung balikat ng bata sa may braso niya talaga mga tol ay nabalik talaga yung buto ng braso. Kaya bago ako uuwi doon sa bahay, kasi kakauwi lang namin mga tol na. Ito pa ngayon, dahil ko ng bago. Dumaan muna kami doon kay Brad Kilaw mga tol, kasi kakauwi lang namin mga tol na, bago lang kami nakababa. So, iniwan ko doon si Brad Kilaw, at least safety naman sila doon, no? Kasama namin yung dalawa na naligtas namin. So, iniwan ko doon kay Brad Kilaw, at ako naman pauwi na rin ako mga tol. Pero yun nga, na-receive yung mensahe sa aking pinsan, kaya dinaanan ko na lang dito mga tol, kasi mula dito pauwi sa aming bahay ay madaanan lang talaga yung bahay nila. So, hindi na ako nag-video sa labas, dito ako sa loob ng kwarto. Kaya ano na lang ako dito mga tol, no? Habang kinakargahan ko yung cellphone ko, nag-charge ako. Matapos ko nag-charge, nag-video ako ng konti para may paliwanag ko sa inyo kung bakit nakababa kami. Yung mga previous na video na nakikita ninyo, yung andun kami sa bundok na. So baka magtaka kayo bakit kami nandito sa baba. So uulitin ko, mga nangyayari na pagkanapan doon sa bundok, hindi na lang ako nag-video mga tol. Kasi minarapat na lang namin ni Brad Kilaw na hindi kami mag-video para mas malabas, mas madali kaming makalabas. Mabilis kami makalabas doon sa kagubatan. Kasi yun nga, habang nandun pa kami sa kabundukan, ay nakatanggap din kami ng mensahe. So, pagkatapos nito, yung pinsan ko at saka yung anak niya, yung medyo naka-recover naman sila, no? Yung bata lang yung kawawa mga bata. So, uuwi din naman ako mga tol pagkatapos ito. Nag-aalala din ako doon sa bahay na kalagayan ng aking mag-ina. Kasi nag-chat kasi yung asawa ko na yun nga, nangyayari, no? Lumipad talaga yung bubong sa sobrang lakas ng hangin. Kasi ano talaga mo tol, kasi nilalagyan ko ng pinagpatungan ko ng bubong, medyo distansya kasi na-show it sa ano mo tol, na-show it sa kahoy ba. Kaya kaunti lang yung kinapitan ng ano ba, umbrella nila, yung ano niya ba, yung pako niya sa yero. Medyo tagal na rin, medyo ano na rin yung bubong. Kasi acid kasi yung kukulamber mga tol, no? Kapag dumikit yung yero doon sa kahoy na kukulamber. Kasi yung ano niya ba, yung bali ano niya ba, yung acid niya ba, kaya yung yero ay madaling na ano, kasi manipis lang kasi yung yero mga tol, no? Pagka uwi ko mamaya, tatrabahoin ko kaagad. So, ayos lang naman mga tol, kasi may mahigaan pa naman yung mga anak ko na hindi sila mabasa kapag umuulan. So, doon lang sa bandang ano, yung kwarto na nilagyan ko ng ano, yung mga anak ko, yun lang yung nasira na lumipad yung ano doon. Yung doon, kaya ano, chat, masama ko sa akin. Hindi naman siya makakaakyat doon sa itaas ng bubong kasi medyo mataas din yung mga tol, kasi delikado, manipis yung yero. Baka magtungkong yung asawa ko doon, baka mahulog pa na. Hindi pa naman niya kaya. Hindi pa niya makaya masyado kumilos. Kasi yun nga, bago lang siya nanganak. Kailangan talaga na makauwi talaga ang mata. So after naman ito mga tol, sa kaarawan ng kasama ko na si Brad Kilaw, ay babalik naman kami kaagad sa bundok mga tol, para hanapin si Marvin at yung iba pa.
kailangan ko munang tapusin din yung ano doon sa bahay. Abangan nyo ng mga tol, yung pagbalik ko sa bundok na kasama nyo ng Brad Kilo. Sinsya mga tol na, hindi masakit kasi yung mata ko mga sa biyahe ba. Tapos kulang pa tayo sa tulong. So, sana mga tol patuloy niyo pong subaybayan bawat upload namin. So, maraming salamat sa inyo mga tol sa patuloy niyo pong walang sawang pagsuporta. Kahit sa ganung paraan man lang, sa pamamagitan niyo po naman ay basta salamat po sa inyo sa nakakatulong din kayo natin sa panonood niyo. Naawa talaga ako sa pinsan ko dito mga tol habang na ano ko yung mensahe niya natanggap ko magkaraan ng ilang oras tumawag yung pinsan sa akin. O naawa talaga ako palagayan nila. So buti na lang ay okay pa yung ano nila. Hindi na tuluyan. Kasi sa kasama kasi na yung lalaki man. Problema dito, banda na pero naoperahan naman. Kaya siya tumawag din sa akin kasi hindi ng ano baka may tulong daw ako. Sa ngayon ay hindi ako matayo. So gagawin ko rin yung lahat ng paraan para may naitulong din ako sa kanya. Kahit ako man lang ay sa kalagayan ng kanyang anak mo ito, kailangan talaga natin tulungan. Hindi basta yun. Baby pa yung ano niya ba? Anak. Kasi mga 4 na taon lang. Magkasyong edad lang ng anak ko na rin yung natin yan. Gusto ko lalaki. Kasi edad lang kasi lang natin. Pero kawawa yung bata. Hindi talaga natin maano mga tol malaman kung ano yung mangyayari sa atin, no? Kasi hindi natin hawak yung buhay natin. Hindi natin hawak yung oras natin, panahon natin. Hindi natin alam bukas makalawa o sa susunod na araw. Kaya kahit gaano pa tayo mag-ingat mga tol, basta dumating din sa atin yung mga ganong mga pangyayari, hindi na talaga natin maiiwasan. Pero yun nga, bago tayo umalis ng bahay, kailangan natin manalangin talaga para ilayo tayo sa hindi ka pang ano ba, hindi nasahang pangyayari dahil tayo sa disgrasya. Hindi ko na nga sila kasi medyo ano na hindi malalim na yung gabi mga tayo. Tulog yung mga tao dito sa bahay kaya hinihinaan ko lang yung boses ko mga pala. Pero yung pinsan ko naman nakita ko kanina yung bukas parang gano'n nag-inom ng tubig. Dito lang sa medyo harap kung matala pero hindi ko medyo at matala. Gusto sana ng pinsan ko na dito muna ako matulog. Bukas na ako pauwiin pero hindi talaga pwede. Kahit malalim na yung gabi pipilitin ko pa rin makauwi sa aking pamilya mga to. Ayun sa
kailangan ko rin maka-uwi agad. So, nag-update lang ako dito. Okay na sana kung mga tol kung medyo maaga-aga pa. Kasi nag-charge kasi ako ng cellphone kanina. Kasi 13% na lang yung baterya ng cellphone. Kaya nag-charge ako. So, hindi naman fast charger yung cellphone. Yung natin, yung charger natin sa cellphone. Kaya medyo nahaba-haba yung oras bago na sidlan o na full bar yung natin, cellphone. Kaya alas 9:40 na. Tulog na yung asawa ng pinsan ko. Pati yung bata. Kasi sana kung maaga-aga pa, makunan ko ng video. Kaso nasa loob na ako, yung kanilang kwarto. Hindi na talaga pwede. So, kung may naririnig kayong mga tinig ng motor mo, kasi malapit lang kasi ito sa may daanan. Sa almost 75 meter mula doon sa kalsada. Papunta dito sa kanilang bahay. Dito na ako sa loob ng kwarto. Video. So, yun mga talo. Magandang gabi sa ating lahat. Maraming salamat sa inyo. Ingat po kayo parati mga talo. God bless po sa ating lahat.